Bakit biglang pinabalik ng Vietnam sa China ang mga produkto nito? May tinatago ba ang mga kompanya? O baka naman may mas malalim na dahilan kung bakit biglang humigpit ang patakaran ng Vietnam laban sa mga kalakal galing China? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kamakailan lang, isang kumpanyang base sa Port Kong, Malaysia ang nag-viral sa TikTok matapos ibahagi ang video ng mga trabahador nitong binubura ang fumigation marks ng mga produkto mula sa China. Sa isa pang video, makikita ang pag-unload ng mga produktong galing China at nilalagyan ng Made in Malaysia na label. Ang ganitong klase ng panlilinlang ay tinatawag na washing the origin or origin laundering. Sa madaling salita, tinatanggal o binabago ng mga kompanya ang orihinal na label ng bansa kung saan gawa ang produkto para makaiwas sa taripa o buwis sa ibang bansa. Pero tila hindi na ito uubra sa Vietnam. Noong April 18, isang babae mula Shenzhen ang nag-post sa Red Note tungkol sa karanasan ng kanilang kumpanya. Ayon sa kanya, may pabrika sila sa Vietnam at madalas silang nagpapadala ng mga materyales at semi-finished na kagamitan doon. Noon, basta't kumpleto ang papeles, ayos lang ang lahat. Pero ngayon, pinigilan ng customs sa Vietnam ang kanilang shipment. Binuksan nila ang mahigit 2,000 na mga produkto at sinabing hindi ito tugma sa mga dokumento. Ang resulta, ipinabalik sa China ang lahat. Bakit kaya? Marahil konektado ito sa hakbang ng Vietnam kasabay ng bagong pulisiya ng Estados Unidos para pigilan ang tinatawag na origin laundering. Matapos maupo sa pwesto si dating US President Donald Trump, pinatupad niya ang reciprocal tariff policy noong April 2. Nagpataw ang Amerika ng mas matataas na buwis sa mga produkto mula sa China at ilang bansa sa Southeast Asia na umabot pa ng higit 30%. Siyempre, hindi nagpaawat ang China at gumanti rin ng taripa. Sa kalaunan, umabot sa 145% ang buwis ng US sa karamihan ng produktong Chinese, habang 125 naman ang buwis ng China sa produkto ng Amerika. Habang tumitindi ang tensyon, sinabi ng ilang Southeast Asian countries na mas pipiliin nilang makipag-ayos sa US para sa patas at kapaki-pakinabang na kalakalan. Isa na rito ang Vietnam. Naglabas ito ng bagong patakaran para higpitan ang certification ng country of origin ng mga produkto. Layunin nitong pigilan ang pandaraya, lalo na't ginagamit umano ng ilang Chinese companies ang Vietnam bilang tagong daan para makalusot sa US tariffs. Habang mainit ang issue, bumisita sa Vietnam si Chinese President Xi Jinping. Sa kabila ng kanyang pahayag na dapat magkaisa laban sa unilateral bullying, naging maingat ang Vietnam sa pagtanggap ng kanyang panukala. Ayon sa ilang ulat, tila hindi naging interesado ang Vietnam sa pagtatayo ng anti-US alliance na tila nais buuin ng China. Nagpahayag naman ang White House na ang layunin ng pagbisita ni Xi sa Vietnam ay para pahinain ang ugnayan ng US at Vietnam. Pero makalipas lang ng ilang araw, inanunsyo ng gobyerno ng Vietnam na nagkita sina Prime Minister Pham Minh Chinh at Jeffrey Perlman ng US AEN Business Council. Sa nasabing pulong, iginiit ni Pham na espesyal ang relasyon ng Vietnam at US at handa silang makipagnegosasyon para sa balanseng kalakalan. Dagdag pa rito, lumalabas na ang US na ngayon ang pangunahing merkado ng Vietnam. Mahalaga sa kanila ang magandang relasyon sa Amerika, kaya ayaw nilang masangkot sa mga panlilinlang gaya ng origin laundering ng China. Hindi rin basta-basta masasangkot ang Vietnam sa laro ng kapangyarihan ng dalawang superpower. Kahit pa pumirma ng 45 kasunduan ng China at Vietnam sa larangan ng AI, agrikultura at riles, maraming nagsasabing pabor lamang ito sa China. Ipinapakita lang nito na bagamat tinatanggap ng Vietnam ang tulong, ayaw nilang isugal ang kanilang kinabukasan kapalit ng pansamantalang benepisyo. Sobrang dami na ng bansang naghihigpit ngayon pagdating sa mga produktong galing China at ngayon kasama na sa listahan ang Vietnam. Nitong mga nakaraang linggo, pinabalik ng Vietnam ang ilang produkto mula China at nagpataw na rin ng mas mahigpit na panuntunan. Pero bakit nga ba sila biglang naging istrikto? Matagal ng issue ang tinatawag na transshipment kung saan ginagamit ang ibang bansa para ilihis ang pinanggalingan ng produkto. Ginagawa ito para makaiwas sa mataas na buwis o taripa. Halimbawa, galing ang produkto sa China
pero nilalagay sa dokumento na ito'y mula sa ibang bansa gaya ng Malaysia o Vietnam. Sa ganitong paraan, nakakalusot sa mga patakaran ng mga bansang tulad ng Amerika. Pero ngayon, mukhang ayaw na ng Vietnam na gamitin sila sa ganitong paraan. Isa sa mga senyales nito ay ang biglaang paghigpit nila sa mga dokumentong nagsasaad kung saan talaga ginawa ang produkto. Kailangan na ngayon ng mas konkretong ebidensya gaya ng mga sertipiko ng pinagmulan o Certificate of Origin at pagsunod sa lokal na proseso ng paggawa. Kapag hindi tugma ang raw materials o proseso, hindi ito maituturing na gawa sa Vietnam, kaya pinapabalik na lang ang mga produkto sa China. Kasabay nito, malaki rin ang papel ng relasyon ng Vietnam sa Estados Unidos. Ayon sa gobyerno ng Vietnam, may plano silang pumirma ng bilateral tariff agreement kasama si dating US President Donald Trump. Pero hindi lang Vietnam ang kumikilos. Maging ang Singapore, Thailand at Cambodia ay may kani-kaniyang paraan na rin para pigilan ang maling paggamit ng kanilang mga bansa bilang daanan ng mga produkto mula China. Halimbawa, ayon sa Department of Foreign Trade ng Thailand, 42 na produkto ang nahuling ginamit ang kanilang sertipiko para makalusot sa buwis sa US at Europe, kabilang na ang aluminum foil at electric bikes. Habang ang Cambodia naman, kasalukuyang nakikipag-usap sa mga kinatawan ng US para maiwasan ang planong mataas na taripa sa kanilang mga produkto. Ito ay dahil sa pangambang ginagamit rin sila bilang ruta ng mga produktong galing China. Ang mga bansang ito, ayon sa mga eksperto, ay mas pinipili ngayon ang pakikipag-ugnayan sa Amerika kaysa sa pagdikit sa Chinese Communist Party. Ayon sa isang Taiwanese scholar, mas mahalaga na ngayon sa mga bansa sa Southeast Asia ang seguridad at maayos na kalakalan kaysa sa pagiging sobrang nakadepende sa China. Kaya kahit na maraming proyekto at tulong ang ibinibigay ng China sa mga bansang ito, pinipili pa rin nilang lumayo ng kaunti para maiwasang masangkot sa mas malawak na sigalot. Isa pang dahilan ng mahigpit na hakbang ng Vietnam ay ang pagbabantay ng Amerika. Dahil sa bagong pulisya nila, mas binusisi na nila ang mga papeles ng produkto lalo na kung galing ito sa mga bansang may kaugnayan sa China. Para sa mga kumpanyang Chino, malaking problema ito dahil karamihan sa kanilang mga materyales ay galing mismo sa China. Ngayon, kailangan nilang kumuha ng sangkap mula sa lokal na tagagawa na hindi madali para sa kanila. Ilang produkto ang binantayan ng husto ng Vietnam tulad ng honey, bakal, lababo, motor, generator, fiberglass, saw blades at refrigerator, mga produkto na kilala sa kalidad at dami ng produksyon sa China. Kumbaga, ito na yung mga pangunahing inaasahan ng China sa kanilang pag-export, kaya malaki ang epekto ng hakbang ng Vietnam. Habang tumitindi ang mga hakbang sa Southeast Asia, hindi rin nagpapahuli ang Amerika. Isang matinding plano ang pinaghahandaan nila na Global Goods Tracking System. Ibig sabihin, kahit anong palit sa label o sertipiko ng isang produkto, malalaman na kung saan ito talaga galing. Hindi na basta-basta makakalusot ang mga pekeng Made in label. Sa ganitong sistema, kung mapatunayan na may isang kumpanya na gumagamit ng transshipment o palit label para makalusot sa buwis, pwedeng patawan ng parusa ang lahat ng kaakibat nilang kumpanya. Isa itong paalala sa mga negosyante na huwag nang subukang mandaya, baka mas malala pa ang kahinatnan. Hindi lang ito limitado sa malalaking kargamento, apektado rin maging ang mga padala na mas mababa sa $800 mula China at Hong Kong. Simula Mayo 2, may buwis na rin ang mga ito kung ipadadala sa mga individual sa Amerika. Yung dating style na paghati-hati ng shipment para makaiwas sa taripa, hindi na yan epektibo. May dagdag pasanin din sa mga barkong pagmamayari ng China na dumadaong sa Amerika kung saan mataas na bayarin na umaabot ng milyon-milyon ang sinisingil kahit pa ang cargo ay hindi galing China. Seryoso ang Amerika sa pagbabantay at pagpapahirap sa galaw ng Chinese products. Sa laki ng epekto, maraming lugar sa China ang nangangamba. Sa mga probinsya ng Shaanxi, Hanan at Hunan, halos 22% hanggang 28% ng exports nila ay para sa US. Paano na lang kung tuluyan silang mawalan ng merkado? Posibleng bumagsak ang kita, mawalan ng trabaho, at lumala ang kalagayan ng mga ordinaryong mamamayan. Sa Shenzhen lang, higit 4,400 na kumpanya ang sangkot sa exports papuntang Amerika.
Malaking bahagi rito ay mga maliliit na negosyo at online sellers. Dagdag pa, sa Shanghai may 22,000 na kumpanya ang nakaasa sa trade sa US. Kahit may mungkahing lumipat sa local market, may problema pa rin gaya ng kulang ang demand at wala ring gaanong purchasing power ang mga mamimili. Kaya kahit lumipat man sila, hindi sigurado kung makakasurvive ang mga negosyong umaasa sa export. Kung isipin mo, bakit nga ba hindi na lang makipag-ayos ang China sa US? Ayon sa ilang eksperto, hindi ito ganun kadali. Sa laki ng epekto ng taripa, maraming pamilya ang apektado na may utang pa sa bahay, sasakyan at araw-araw na gastusin. Ang dating pangarap ngayon ay pinapalitan na ng takot at pangamba. Sa isang ulat mula Korea, mahigit $20 million ang halaga ng Chinese goods na pinalitan ng label para magmukhang made in Korea at ipadala sa Amerika. Sa Japan naman, nagtatayo ng mga kumpanya ang ilang Chinese sa Tokyo at Osaka para buuin at i-repack ang produkto bago i-export. Pero kahit saan padalhin, kapag nalaman ang pinagmulan, tiyak babalik lang din ito sa China. Mukhang hindi na lang basta US ang may hakbang laban sa China. Unti-unti, parang domino effect na ang nagaganap sa Asia. Posibleng mas marami pang bansa ang sumunod sa yapak ng Vietnam. Kung ganito ang takbo, isang tanong ang bumabalot sa isip ng lahat, kakayanin pa ba ng China ang ganitong pressure sa kalakalan? Sa dami ng hakbang laban sa mga produkto ng China, hindi maikakaila na pabigat ito sa ekonomiya nila at sa mga negosyanteng umaasa sa kalakalang pandaigdig. Habang patuloy ang mga bansang gaya ng Vietnam at Amerika sa pagprotekta ng sarili nilang merkado, malaki ang epekto nito sa kabuuang galaw ng global trade. Sa tingin nyo, makakabangon pa ba ang China sa ganitong sitwasyon? I-comment nyo ang opinyon nyo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.